At matapos ng dumistansya nila mula sa isa't isa, eto na nga ulit si Mashiba. Sinisimulan niya ulit ang flicker job niya dito. Habang si Sawamura na din ay naka-bullet stance pa dito. At tuloy tayo. At sabi dito ni Ippo kay Kumi na nakakamangha daw at maswerte sila ngayon dahil maayos daw nila. Nakikita at napapanood ang laban ni Mashiba. Napakaswerte natin, sabi nga ni Ippo. Sinana ko ang nakakabilig talaga sa lahat kaysa sa akin. Sabi nga dito ni Kumi na nakapikit pa nga dito ang mga mata niya. At dagdag nga nito na siya daw ni hindi niya magawa na ipag-kill ang kuya niya. Hindi katulad daw ng nagagawa ni nana ko na todo suporta pag may laban. Na hindi nga daw magawa din ni Kumi na manood sa laban. At nag-aalala na dito si Ippo kay Kumi. Patawad kung masyado akong sensitibo, sabi nga ni Kumi kay Ippo. At sa kabilang banda, eto nga si Miss Imura na nakatingin lang dito sa ring, nakatutok nga lang siya. At tuloy lang tayo. Sabi nga dito ni Miss Imura na halos lahat daw na mga mata ngayon na mga manonood ay nakadikit nga lang sa ring. Na sinasabi nga nito na hindi na maalis ang mga mata nila sa laban. At eto tahimik nga lang ang mga manonood pero pansin na nakatuon lahat sila sa laban. Siyempre, sagot nga dito ni Mr. Fuji. Halos pantay na pantay lang sila kung nasa parehas silang nasa gitna ng ring. Pero, nung naghiwalay na sila at naging malayo na ang naging distansya nila sa isa't isa, ngayon sila ay malayo na ang pagitan nila at pabor na ito kay Mashiba. Sabi nga dito ni Mr. Fuji, marami na tayong nakitang mga challenger na ginutay-gutay ni Mashiba bago pa man makadikit sa kanya. Sa anong paraan, kailangan niyang mapalapit ang distansya nila dahil yun ang susi para matalo na dito si Mashiba. Isa iyon sa mga kadahilanan na makakatulong para malaman mo ang kakalabasan ng laban. At alam lahat ng yun ng mga tao ngayon na nanonood dito sa laban. Dagdag nga dito ni Mr. Fuji. At eto na nga ang mga manonood na malamang ay nag-uusap-usap na dito kung anong mga magagawa ni Sawamura sa distansya nila ni Mashiba. At sabi nga dito ni Kimura, si Sawamura din naman ay mahaba din ang maaabot na mga braso. Pero hindi yon katulad ng kay Mashiba. Sa ganyang kalayong distansya, si Mashiba lang ang makakatama sa kanilang dalawa. Sabi nga ni Kimura. Pero alam mo, si Sawamura ay maaari niya malusutan ang mga flicker ni Mashiba. Banggit na dito ni Aoki. At sabi nga dito ni Tadaki, darating siya para sa'yo, Mashiba. Na sinasabi nga niya na kahit anong gawin ni Mashiba ay makakadikit ito sa kanya. At tuloy tayo. At eto na nga ang flicker ni Mashiba sa malayong distansya nila ni Sawamura. At nagpaawala na nga ulit dito si Mashiba. At nakaabang nga lang dito Sawamura. At eto na nga po, isang sobrang bilis na flicker job mula kay Mashiba. Napakabilis na po nito. At tinamaan na nga dito si Sawamura sa balikat niya. At nagkagalos na agad dito. Nagulat nga dito si Sawamura sa bilis ng suntok ni Mashiba. At sigaw nga ulit si Kimura at Aoki. Si Mashiba, pinabilis na niya ang mga pagsuntok niya. Sigaw nila. At isang mabilis na flicker nga na naman dito. Hindi na nga makita dito ang paggalaw ng kaliwang braso niya sa bilis niyang sumuntok. At si Sawamura nga lang dito ay nakataas nga lang ang guard niya habang sunod-sunod na nga ang pagsuntok ng flicker ni Mashiba. At eto na nga po, tinamaan ulit dito si Sawamura at sa pisngi naman ito nanipisan ng flicker. At sunod nga agad dito ang kanang braso niya. Parang unti-unti na nga pinupunit na dito ni Mashiba si Sawamura. At habang namamangha nga dito si Kimura, sabi nga niya dito na parang hinihiwa nga daw siya ng espada o latigo sa tama ng mga suntok na flicker ni Mashiba. At ibang-iba daw yun nung nakalaban ni Kimura si Mashiba dahil daw
Mas lalong mabilis ang flicker niya ngayon. Sabi ni Kimura. Kailangan niyang mabaliktad ang buntot para makalis siya. Sabi nga ni Aoki. Na ibig sabihin nga nito na kailangan niyang makaalis kay Mashiba at makalipat ng pwesto. Pero saan naman? Sabi nga dito ni Kimura. Si Mashiba ngayon ay nasa gitna ng ring. At wala kahit saan na hindi siya kayang abutin ni Mashiba mula doon. At kahit saan nga daw pumunta ngayon si Sawamura ay maabot siya ng flicker ni Mashiba. Kaya wala na daw siyang lusot ngayon. Wala na siyang matatakbuhan pa. Sabi nga dito ni Tadaki. At eto na nga po ulit, bibitaw nga ulit dito si Mashiba ng flicker. Makukuha na niya dito. Sabi nga ni Ippo na nagulat nga dahil wala na raw matakbuhan si Sawamura. Corner na nga daw ito. At tinamaan nga ulit si Sawamura sa kabilang pisngi naman. Hindi na nga maiwasan ni Sawamura ang mga flicker ni Mashiba. At eto na nga po, napakatras na nga dito si Sawamura. At tuloy-tuloy nga lang ang flicker ni Mashiba. At biglang binawi nga dito ni Tagaki ang sinabi niya kanina. Nagkamali ako. Iba ito. Noong araw na nang ipadisparing ako sa kanya. Sa bilis at talas na masuntok niya. Hindi ako nagkakamali na hindi niya magagawang makapag-counter sa ganyan. Sabi nga dito ni Tadaki. At patuloy nga lang ang mga pagsuntok ni Mashiba. At nakataas nga lang ang guard dito ni Sawamura. At dagdag nga ni Tadaki. Hindi na niya kaya pang makadikit dito ni Sawamura. Mabilis na papabor agad ang laban na to kay Mashiba. Pero ilang sandali nga lang ay humakbang na nga dito si Sawamura. Susugod na nga ito. At nagtaka nga dito si Ippo. At eto na nga po, bumitaw ulit si Mashiba. Pero tinamaan na nga lang dito ay yung lubid ng ring. Biglang nawala na agad dito si Sawamura. Napatingin niya agad dito si Mashiba sa baba. Dahil eto nga, yumuko pala dito si Sawamura para makailag sa suntok ni Mashiba. At eto na nga, sabay nga sa pagyuko ni Sawamura ay ang pagsukot niya dito kay Mashiba. Ano? Mula sa ibaba, pagkagulat nga ni Tagaki. Masyado yang mababa. Hindi, mas mababa pa yan kaysa sa naghagawa ni Ippo. Sabi nga nila Kimura at Aoki dito. At kahit nga nasa baba na si Sawamura, ay eto nga, bibitaw ulit ng isang flicker dito si Mashiba. At eto nga, tinamaan lang dito sa likod si Sawamura. Pero dumaplis nga lang ito sa suntok sa kanya. At sabay hinto nga dito ni Sawamura. Dahil eto nga, nasa ilalim na agad siya dito ni Mashiba. Mabilis na niyang napalapit ang distansya nila ni Mashiba na akala ng iba ay hindi niya magagawa. At tuloy lang tayo. Pero eto nga, biglang tumayo lang dito si Sawamura sa harap ni Mashiba. Hindi nga siya tumuntok. At nagulat nga dito si Mashiba sa ginawa niya. At nagtitinginan nga lang sila dito na parang ibig sabihin ni Sawamura na hindi gumagana sa kanya ang mga suntok ni Mashiba. At nagulat nga dito sila Mr. Fuji at Miss Imura sa ginawa ni Sawamura sa paglusot niya sa mga flicker ni Mashiba. Hindi iyon madaling hulaan kung saan papunta. Sa kabila ng si Mashiba ay lalo pa niyang pinabilis. Nakaasunod pa rin siya. Nakikita pa rin niya. Hindi ka panipaniwala ang paningin ng mga mata niya. Tamang-tama para sa isang counter-puncher. Sabi nga dito ni Miss Imura. At eto na nga, biglang lumayo na agad dito si Mashiba kay Sawamura. At sabay suntok na ulit ito ng flicker jab niya. At nasangga nga lang ulit ito ni Sawamura. Umatras si Mashiba para masimbalan ulit niya ang flicker. Sigaw nga dito ni Kimura. Pero eto nga, susugod ulit si Sawamura. Hakbang na ulit siya dito. Susugod na siya, sigaw ni Aoki. Hindi gumagana ang mga flickers sa kanya. Sigaw nga nila dito. At eto na nga, nasa ilalim ulit si Sawamura para mabilis nang makadikit kay Mashiba. Hindi na nga gumagana ang flicker ni Mashiba. At dito po nagtatapos ang chapter 679.